inyong lahat. Tayo po ay nasa ilan na tayo? 7? Pangwalo na, okay. Pangwalong araw ng ating simbang gabi. Nawawala na ako sa oras. Salamat sa Diyos at ang 8 p.m. na misa laging full pack ang ating simbahan. I think, ang duda ko, yung mga nagsisimba ng madaling araw ng 4 a.m., lumipat na ng 8 p.m. Hindi na kinaya ang madaling araw. So laging puno ang ating simbahan kapag gabi. Noong ako po ay nag-aaral nung high school sa seminaryo, mayroon po akong classmate na ang kanyang tatay ay tumakbo bilang congressman ng aming probinsya. Ang kanyang dahilan, hindi dahil galing siya sa political family, o di kaya ay merong sumusuporta sa kanya na partido. Tumakbo siya upang baguhin ang kalakaran ng politika sa aming probinsya. Yung aking classmate, during that time, nandun kami, was third year, I think, or fourth year, hindi siya yung tipo ng tao na may pakialam sa politika. Actually, wala siyang pakialam. Kaya nga, mabigat ang kanyang kalooban nung nalaman niya na yung kanyang tatay ay tatakbo bilang congressman nung election na yon. Nung inipon sila bilang isang pamilya, in-explain ang kanyang dahilan, dahan-dahan siyang nakumbinse. So during the campaign period, kailangan niyang sumama lagi sa bawat barangay, bawat munisipyo, bawat lugar na pinupuntahan ng kanyang tatay. Dumating yung point na dahil independent lang ang kanyang tatay, kailangan nilang maghiwa-hiwalay bilang isang pamilya. Ang iba pupunta sa northern part, ang iba sa central part, ang iba sa southern part, para mas marami ang kanilang mapuntahan. So, yung classmate ko na yun pumunta sa aming bayan at nilibot ko siya sa aming barangay. Pinakilala na ganito, yung kanyang tatay ay kandidato, sana bumoto kayo sa kanya. Habang kami ay nag-iikot, meron akong mga kabarkada na sa gilid ng kalsada ay nag-iinuman. Alam mo yung yung typical na Pilipino na baka naman pwedeng humingi ng pandagdag ng aming pinagsasaluhan dyan. Baka naman pwedeng makahingi. So yung classmate ko, kumuha siya sa kanyang wallet, nagbigay ng pang-inom nila. Ako na yung nagbiro, sabi ko sa kanila, siguraduhin nyo na sa eleksyon, hindi siya makakalimutan yung kanyang tatay. After a week, bumalik siya sa bahay nila, kwento niya ang kanyang ginawa. Pinagalitan siya ng kanyang tatay. Galit ang kanyang tatay. Ang sabi sa kanya, yung ginawa mo, hindi ganyan ang ugali ko. Ugali mo yon, pero hindi ko ugali yon. Sabi niya, hindi tayo bibili ng boto sa eleksyon. Ang ating pundasyon, hindi pera, kundi ang reputasyon. Ang maayos at magandang reputasyon at tapat na pamamahala. Nagalit siya hindi dahil bumili ng boto ang kanyang anak, kundi nagalit siya dahil ang kanyang pagbibigay ng pera pwedeng tingnan bilang isang paraan ng pang-i-impluwensya. Sabi niya sa classmate ko, pumunta ka doon, hindi upang dalhin ang pangalan mo, kundi upang ipakilala ako sa kanila. Maging aking alter ego or another self. Sabi niya, sa pagbibigay mo ng pera, hindi ugali ko ang pinapakita mo sa kanila, kundi ang ugali mo. Alter ego. Sa Ebanghelyo, hindi siguro bilang alter ego ang nangyari kay Maria. Sa kanyang pagpunta kay Elizabeth upang tulungan ang kanyang pinsan, bago pa siya or pagkatapos lang niyang batiin si Elizabeth, wala pa siyang ibang kwento, binati na siya ni Elizabeth. Blessed are you among women.
And blessed is the fruit of your womb. Siguro ang mahal na birhen nagtaka, papaano mo nalaman? Hindi pa nga ako nagkikwento sa'yo, wala pa namang cellphone nung panahon na yon, paano mo nalaman na biniyayaan ako ng Diyos? Binigyan ng pribilehiyo para maging nanay ng anak ng Diyos sa lupa. Ang sagot ni Elizabeth, pagkarinig pa lang ng boses mo, lumundag na sa tuwa ang bata sa aking tiyan. Si San Juan. Dahil lumundag sa tuwa hindi dahil binisita ni Maria, kundi dahil dinala ni Maria ang anak ng Diyos sa kanila. Siguro pwede nating sabihin na si Maria ang pinakaunang alter Christus, another Christ. Hindi alter ego, alter Christus, another Christ. Ang kanyang pagpunta kay Elizabeth, ang kanyang dinala man niya ang kanyang sarili, pero ang kanyang ipinakita, hindi ang kanyang sarili, kundi ang pagiging matulungin ng Diyos. Kundi ang dakilang pagmamahal ng Diyos. Ang kanyang dinala, hindi ang kanyang sarili, kundi ang Diyos. Ngayong Adbyento at sa paparting na Kapaskuhan, at siguro sa araw-araw natin, yun siguro dapat ang ating dasal. Hindi na maging alter ego ng Diyos, iba yun, kundi sana maging alter Christus. Maging Kristo sa harapan ng ibang mga tao. Dalhin si Jesus sa harapan ng ibang mga tao. Ipakilala si Jesus sa harapan ng ibang mga tao. Makita si Jesus sa harapan ng ibang mga tao. Ngayong Pasko, kapag nakikita po ba kayo ng inyong mga inaanak, ang tingin po ba sa inyo, alter Christus? May ibang mga tao ngayon, tatawagin lang kayo, ninong, lalapitan kayo dahil kailangan nila ng sticker ng Starbucks. Nagkukumpleto ng sticker ng Starbucks. Sana hindi ganun ang ating tingin sa mga ninong at ninang natin. Sana ang tingin natin sa kanila, representasyon ng Diyos sa ating buhay. Kanina, galing ako ng Philippine Columbian. Sila natapos na ng simbang gabi. 2 days before, nagsimula na kami para, doon kasi sa kanila, maaga silang nawawalan ng trabaho doon na may nag-close for the holidays. Kaya kanina, last day na sila ng simbang gabi. Nung bago kami umuwi, may isang staff nila lumapit sa akin. Sabi niya, Father, maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Philippine Columbian. Sabi ko, welcome po. Lagi naman tayo may misa dito. Linggo-linggo may misa tayo. At least nakumpleto natin ang simbang gabi. Sabi niya, hindi Father. Salamat po dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na magbahagi sa ibang mga tao sa ating parokya. Dahil doon din po sila, meron din po silang Kris Kringle. Sabi niya, kahit po staff kami, nagkaroon kami ng pagkakataon na tumulong sa iba. Hindi man kami makapunta doon sa inyong barangay, binigyan niyo kami ng pagkakataon na tumulong sa iba. Ganun po kahalaga ang ating mga dalang tulong dito sa ating simbahan. Nagiging another Christ tayo, hindi dahil sa dala. Hindi po. We become an alter Christus because of our generosity. Because God, by nature, is generous. Matulungin, mapagbigay ang Diyos. At siguro, magandang pagkakataon na ipagpasalamat mo. Kung araw-araw sa loob ng 9 na araw, lagi kang may dala, gaano man kaunti, na Kris Kringle para ialay, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil may ibang mga tao, gustuhin man nila na magbigay, pero wala silang maibigay. At hindi po masama ang ganon. Naiintindihan naman ng Diyos ang ganon.
Pero kapag ikaw ay biniyayaan upang maging extension ng kamay ng Diyos sa pagtulong sa iba, magpasalamat ka. Magpasalamat ka. Isang napakilaking biyaya para sa iyo. Kaya mga kapatid, sana po ang ating dasal araw-araw, lalo na sa Paskong ito, turuan niya tayo kung papaano dalhin ang imahen ng batang Jesus sa ibang mga tao, sa ating kapitbahay, sa ating mga kabarangay, sa inyong mga inaanak. Hilingin natin ang biyaya at pagpapala na gawin tayong extension ng kanyang kabutihan, extension ng kanyang mapagbigay na kamay, extension ng kanyang mapagpatawad na puso, extension ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa tao, gaano man tayo kamakasalanan.